Lipat na lang dito malapit sa kalsada. So yung karamihan na nasa gitna na lumipat na dyan sa gilid. So mga buhangin pala dito mo na nila tinatambak ko. Itong itsura nito dati nung hindi pa na-develop, wala pa yung kalsada, tapos itong sa taas gabundok pa yan. So hanggang sa tumagal, nagkaroon dito ng mga bahay at ito na siya ngayon, natambakan ng mga basura. So fast forward tayo, ito na ngayon meron ng kalsada, tapos ginagawa na ng parkingan malapit dyan sa Senate at marami na rin vendors ulit. Dito pala yung pwesto ng sikat na parisan dati, yan po yung Diwata Pares Overload. So pagsapit ng hapon, maraming mga nag-jogging dito dahil ito ay car free. Walang makakadaan kundi maliban sa bike, tao. Alright, magandang hapon. Nandito na tayo sa Jose Diokno Boulevard dito sa Pasay. So pupunta natin ngayon yung Liberty Channel. Yan yung merong kalsada doon na simula dito sa Jose Diokno papunta sana ng Diosdado Macapagal Boulevard. Kaya lang, after siya nagawa, hindi pa rin nadadaanan ng mga sasakyan. Itong lugar na to, kabayan, na talagang trending to dati. Dito sa itong kalsada na to, papunsang Diosdado Macapagal Boulevard. Dito yung pwesto dati ng trending na Diwata Pares sa Overload, dinagsa. So kita mo yung sa likod dyan, ginagawa na yung parkingan. Dating kanyang kabundok. Yan mo, inaalis na. So ginawa siyang parkingan, parang extension dito malapit sa Senate. So mas lumawak na. Dati pa maraming mga nakatira dito. Kaya sa itaas tayo, no? Yung parang kabundok. So ngayon itong kalsada na to, sarado pa siya, pero ito yung isang jogging area, pasyalan ng mga tao. Laki na ng ginano. Ito na pala, simentado na pala, oh. Ito dati, ganyan to, kabundok, tapos puno ng imbakan dati. Ayan, naayos na pala siya. So para itong ginagawa nila, kabayan, yung parkingan, lalo na dyan sa mga malapit sa Senate dyan, eh. Malawak-luwak pala ito, kabayan, hanggang sa dulo pala. So dito asfaltado na. Tingnan natin sa dulo, ha. Yung mga gustong mag-jogging dito sa area, ha, maganda ito, safe kasi walang sasakyan na dumadaan maliban sa mga bike lang. Tsaka maganda ito, kabayan, na fresh yung air, walang usok. Kasi ito po yung napapalibutan lang ng itong Liberty Channel, oh. Jogging ka dito, pabalik-balik dyan, oh. Sulit na. Mabuti na lang at nakuha dito, nagawa ng development kasi sayang tong lugar dito, eh. Basta pag mayroong mga ganito na medyo tahimik, tinatayuan siya ng bahay, ng mga pupul-pupul. So nagawa na rin pala itong second batch. Dito na lang sa dulo pala yung natitira. Liberty Channel, oh, malinis, oh. Nagkaroon dito ng dredging. Saan ang mga burak yung natanggal. Oh. Hindi pa kayo pinapalipat dito? Yung dito sa gilid? Baka mag-clearing, sabi nga clearing, lipit namin mga gamit na wala, may mga trapal dyan. So pagkakabalik na naman pagtulot ang halina. Okay. So parang lumita lang yung pwesto niya na yun, no? Kasi dito bawal lang sa likod dyan, no? Bawal kasi may gwardiya rin na nakabantay. May bantay na. So dito sa gilid na lang pala. Dito lang ang sa gilid. Dati man parang malawak pa yung sa likod, no? Malawak ka dati dyan, eh. Diyan kami nakatira rin. Dyan sa kanmam na. Sa kalagitnaan, no? Ayun, nakabayan, no? So dating konto,
Dating kaya alas yung karamihan dito, nalipat na lang dito malapit sa kalsada. Ito. So, inalis na yung mga lupa. Ito ka ba, yan po yung seafood. Yung mga bibili ng mga live seafoods, papaluto dito. So, malawak-lawak to. Hanggang dito yung gagawing parkingan. Ang daanan na to ng truck. Kabayan. Literal na parang kung dati to, bukid. Mas mataas pa nga to dati. Ayan po yung signage sa likod. So yung karamihan na nasa gitna na lumipat na dyan sa gilid. Oo. Saka yung iba doon sa puno. Doon sa likod na yung iba. Oo, yung iba. Ganito yung tsura nito dati na. O mas pataas pa dito. Madamo na to noon kasi hindi na nila Madama to dati. mayabong na yung damo dito. Nay, di ba dito pwesto dati ni Diwata na? Diba? Doon sa ilalim to live. Si Lalim. Pero dumadaan siya dito. Oo, dito rin siya. Mga ano na rin kami. Yung sikat na Parisang Kabayan Diwata. Dito dati nakapwesto. Doon sa ilalim ng tulay, oh. Kaya sumikat si Diwata Kabayan. Yung pwesto niya, nalipat na doon. Malapit sa GSIS. Maganda rin kung ma-develop dito. No? Kasi itong kalsada dyan, sirado lang. Hindi siya nadadaanan eh. Pero kung gagawing commercial area to dito, maganda rin at least hindi talaga dumami yung mga bahay dito. No? Okay. Doon sa kabila tapos galing sa truck dito binababa. Kabundok. So maraming nangangalakal dito. Okay, mga silang debris dito na iniiwan. No? So mga buhangin pala dito mula nila tinatambak ko. Ay sa truck. Ay, dating basketballan to dito? Ano po yan, resto? Ito, restaurant to dati? Apo. Ba't parang ginawa siya ng parang ring eh? Kasi po tapos na yung kontrata may ganyan. So nung dinimolish to, ginawa ng basketballan mo na? Opo, ng mga taga-sisal. Yung mga nagtatrabaho sa sisal. Mukhang matagal na demolish to na eh. Mga isang taon na yun. Ilang taon na kayo nakatira dito na eh? Matagal na. Mga 30? Hindi, 2012. Mula na nasunugan kami. Dati doon kami sa Meralco. Nasunog yung bahay namin. 3,000 lang naman binigay niya yung mayor eh. Pasay. Opo. Doon, yung mga dinimolish doon na na lumaban, hindi na kami kasali doon. So dati kayo sa ibang lugar ng Pasay? Dito, dyan po, sa may Harrison. Malapit lang pala. Ako po dyan. Okay. Tapos galing King Harrison, tapos lumipat na kayo dito? Opo. Noong 2012? Opo. Anong itsura nito dati, Nay? Ganyan din bye-bye. Tabing dagat. Di ba dati wala pang kalsada kontunay, no? Opo. Parang bundok lang. Tabing dagat yan, doon sa baba kami dumadaan. Tapos dito, damuhan puto. Pati dito, damuhan pa lang dati. Opo. Ang unang ginawa, ito na, ginawang kalsada. Yun ang unang ginawa, kasi puti yung tulad. So noong 2012 na, konti pala yung nakatira dito? Kami lang unang tumira dito eh. Mag-asawa. Tapos nagsunuran yung mga taga-volleyball. Pero hindi ganun kadami yung mga nakatira dito, no? Bilang lang. Dati, kami, 7 pamilya lang po to. Lata, no? Bundok lang. Pero marami pala nakatira. Malilim. Pero, tatanggalin na to, sir. saan yung tatanggalin, ma'am? Tinatambakan niya yung lato. Lato pati dito? Paparkilahan na kasi yan eh. Saan kayo malilipat, ma'am? Wala, sa karsada pa rin kung saan may bakanting lote. Tira, more than 10 years na. Tinatapon dito. Tinatambak dyan. Tapos tatambakan ulit yan.
Hindi tatambog yan dito. So itong mga natambak dito na galing doon sa kabila. Opo. Right, so sa mga nagtatanong kabayan na ito, tuwing weekends, yan, marami ditong namamasyal. Ay mga jogging, bike. Kasi kung dito kabayan, talagang naka-exclusive siya para sa mga joggers na. Wala mga sasakyan na dumadaan. Yun lang din yung pinagtataka ko dito kasi itong kalsada, matagal lang siyang nabook. Matagal lang natapos. Pero hindi siya nadadaanan ng mga sasakyan. No? Ayun, pero mukhang maganda naman yung pagkagawa dito. Sarado pa rin siya. Kung sana alternate to, galing Jose Diok, no? Paputang Diosdado dyan, no? Hindi mo na kailangang umikot pa dun sa kabila. So daanin natin itong bagong pwesto ng Diwata Pare sa Overload. So kung lang siya dito, mga walking distance. And dati nung nandito po yung pwesto ng Diwata, grabe, halos hirap halos nagkakaroon ng traffic dito dahil sa dami ng mga customer. Okay, so ito na guys. So ito na yung bagong pwesto ni Diwata Pare sa Overload. You know. Diba? Mas malaki na yung pwesto niya ngayon. Dati puno yung pila dito. Dito sa kalsada pa lang, umaabot na yun. Yan ba yun? Diwata Pare sa Overload.